Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagang Pambalitaan at Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Virayat, ito po ang TVNet Newsline. Ikalabing-siyam sa buwan ng Pebrero, taong 2025. At sa ulo ng ating mga balita, ceremonial awarding ng Notice of Award ng Ormeco is sinagawa para sa 57 megawatts guaranteed dependable capacity. 53 pares pinag-isang dibdib sa kasalang panlalawigan. At Mindoro, Tamaraw, handa ng sumabak sa MPBL 7th season. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, sa ikatlong muling pagkakataon, sinagawa ang kasalang panlalawigan kung saan ay 53 pares na magkasintahan ng pinag-isang dibdib na karang araw ng mga puso, February 14, sa Bulusan Park, Pavilion, Lungsod ng Calapan. Ang naturang gawain ay magkatuwang na itinaguyod ng Provincial Government of Oriental Mindoro at City Government of Calapan. Sa ikatlong pagkakataon, muling isinagawa ang kasalang panlalawigan kung saan ay 53 pares na magkasintahan ang pinag-isang dibdib na karaang araw ng mga puso, February 14, sa Bulusan Park Pavilion, Lungsod ng Calapan. Ang naturang gawain ay makatuwang na itinaguyod ng Provincial Government of Oriental Mindoro at City Government of Calapan. Layo nito na isulong advokasya ng lokal na pamahalaan na palakasin ang pamilyang Oriental Mindoreño at bigyang pagkakataon ang lahat na gawing ganap at sagrado ang kanilang pagmamahalan. Sa mensahe naman ni Governor Bons Dolor, hinimok niya ang mga bagong kasal na panatilihin ang pagtutulungan, respeto at pagmamahalan sa kanilang pagsasama. Babe, mahal, honey, mami o pangalang tunay. Tanggapin at suotin mo ang singsing na ito bilang tanda ng aming pagmamahal at katapatan upang hawakan at ingatan sa sakit at sa kalusugan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, at ipangangako sa iyo ang aking pagmamahal. Sa pamamagitan ng singsing na ito, tinatanggap kita bilang aking asawa hanggang sa tayo'y nabubuhay. Suot ang singsing hanggang dulo. Suot. Mga babae, kunin ang singsing sa puso ng palasingsingan. Mangitin. Honey, mahal, babe, hiling ko, o pangalan. Tanggapin mo at suotin ang singsing na ito bilang tanda ng aking pagmamahal at katapatan upang hawakan at ingatan sa sakit at sa kalusugan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, at ipinanangako ko ang aking pagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ng singsing na ito, tinatanggap kita bilang aking asawa hanggang sa tayo'y nabubuhay. Isuot ang diretso hanggang dulo at pagkatapos muling hawakan ang kamay ng bawat isa. Tanggap sa isa't isa ilang kabiyak sa harapan ng inyong ninong at ating gobernador, ang minamahal nating Governor Bons Dolor, at sa kanyang kabiyak na si Ginang Higas Govinda Dolor, at sa iba pang mga saksi. At sa bisa ng kapangyarihang gawad sa akin ng Republika ng Pilipinas bilang hukom ng Regional Travel
Si Calapan City Mayor Malu Murillo binigyan diin ng kahalagahan ng pagmamahal at pagkakaisa. Pinasalamatan niya ang mga magkasintahan na nakiisa sa okasyon na aniyay magsisilbing inspirasyon para sa iba. Tumanggap naman na regalo mula sa pamalaang panlalawigan ng mga nag-isang dibdib, gayon din mula sa kanilang mga ninong at ninang. Dagdag kasiyahan rin sa mga ikinasalang espesyal na salo-salo. Pinasalamatan naman ni Board Member Faye Ilano Navarro ang lahat ng tumulong at naging bahagi ng kasalang panlalawigan. Bukod sa PGOM at City Government, nagpasalamat siya sa Christ Commission Fellowship Lipa at CCF Calapan Outreach, Philippine Statistics Authority at ilang individual. Pinangunahan naman ni Executive Judge Josephine Caranzo ang wedding pronouncement. Samantala, ikalabing-4 ng Pebrero, isinagawa ang ceremonial awarding ng Notice of Award para sa 57 megawatts guaranteed dependable capacity mula sa competitive selection process ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated na ginanap sa kanilang main office sa Barangay Santa Isabel, Calapan City. Ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Ikalabing-4 ng Pebrero, isinagawa ang ceremonial awarding ng Notice of Award para sa 57 megawatts guaranteed dependable capacity mula sa competitive selection process ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated na ginanap sa kanilang main office, Barangay Santa Isabel, Calapan City. Ayon kay Ormeco General Manager Engineer Humphrey Dolor, isa ito sa kanilang konkretong pagtugon sa pagresolba ng kakulangan ng power supply sa lalawigan. Panimulang gawain rin niya ito sa pagdiriwang ng 52nd founding anniversary ng Ormeco. Maraming salamat po sa pagtitiwala at sa panahon na kung saan sa loob ng 10 taon hinintay namin ang pagkakataon ito na maging isang katotohanan sapagkat since 2014 sinubok ng Ormeco, pagamat wala po ako ng mga panahon na yun, na magkaroon ng matiwasay at sapat na supply ng kuryente. Subalit, sa mga hamon ng kooperatiba, internal man o palabas, ito po ay nagkaroon ng delay. Kaya nagpapasalamat ako sa mga member consumers na nandito sapagkat kayo mismo ang makakarinig, makaka-witness na ang Ormeco ay kailanman hindi tumigil sa kanyang pagsusumikap na matupad o tuparin o magasulbahan ang mga pagkukulang ng kanyang pagbibigay ng serbisyo. At ngayong araw na ito ay sisimulan natin ang pinakamagandang hakbang tungo sa katuparan ng pagsusulba sa nooy na identify ni Undersecretary Fred Tabella ng Department of Energy ang kakulangan sa supply. Kabilang naman sa mga tumanggap ng Notice of Award ay ang DMCI Power Corporation, Ormin Power Corporation, Power Pioneer JWND Corporation, RMS Technology and Waste Management Corporation, East Paramount Energy Corporation at ang Green Force Energy Corporation. Bahagi rin ng programa ang ceremonial signing of Joint Pole Agreement sa pagitan ng Ormeco at mga telecommunications company sa lalawigan. Kabilang na dito ang Tamaraw Vision Network Incorporated o TVNet na ikinatawan ni TVNet President Romeo Medina. Partner ng local government with regards to the cleaning up of those cables na hindi naman po nagkinagamit na. So kaya po na mahalaga ang presensya ng ABC para po sa inyong meeting ng inyong federasyon ay masabi nyo naman po na si Ormeco naman po ay tumutupad kasi po kami po naatasan manguna sa clean-up operation. Isinagawa rin dito ang ceremonial launching ng solar project ng Ormeco at ang pamamahagi ng nasabing tanggapan ng burial assistance. Dumalo at nagbigay rin ng kanilang mensahe sina Governor Yumerito Dolor, Ormeco Board of Directors sa pangunguna ni BOD President Bobby Macalalat, MCOO President Romeo Medina at ilang pang konsernado individual.
Antabayan na ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, formal nang ipinakilala sa publiko ang mga bagong pupuno sa Mindoro Tamaraw ngayong 2025 season ng Maharlika Pilipinas Basketball League o NPBL. Ika-12 ng Pebrero sa bayan ng Pola, kung saan ay pinangunahan ito ni Mayor Jennifer Cruz na siya ding team owner ng nasabing kupunan. Formal nang ipinakilala sa publiko ang mga bagong pupuno sa Mindoro Tamaraos ngayong 2025 season ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ika-12 ng Pebrero sa bayan ng Pola. Pinangunahan ito ng Mindoro Tamaraos team owner Pola Mayor Jennifer Cruz, katuwang sina head coach Rodney Santos at coaching staff na sina EJ File at John Ferrios. Pinakilala rin ni Mayor Ina ang mga pinagmamalaking homegrown players na sina Sebastian Rocio, Luigi Natada, Mark Lamang, Jason Perez, habang nananatili pa rin sa koponan si Rodel Vaigan. Ayon kay Mayor Ina, ito ay bunsod pa rin na pagnanais niyang iangat ang pangalan na lalawigan at ng ating pinagmamalaking Tamaraw sa mundo ng sports. Hindi kailangan niya na isa ang larong basketball sa kinahiligan ng mga Mindoreño at maging sa buong bansa. Naniniwala rin siya sa galing at disiplina ng mga manlalarong Mindoreño. Kaya ang payo niya sa lahat ng players, patuloy na magsumikap at maging mabuting halimbawa ng pagtataguyod ng kapatiran, disiplina at pagsusumikap. Basketball. Kaya lang gusto kong tumulong sa Mindoreños, bigyan ng chance yung mga Mindoreño na mas makilala lang sa larangan ng basketball. Kasi ang Mindoro, alam naman nating lahat na number 1 na laro ay basketball. Yung team naging mabuti sa napabuti, reason yung mga players natin ay nakilala, like yung from Puerto Galera na player natin, from Calapan City. So, nabigyan natin ng chance yung mga batang Mindoreño na magagaling sa basketball. Samantala, ang Mindoro Tamaraos ang nag-iisang koponan mula sa Rehiyong Mimaropa sa 7th season ng MPBL na nakatakdang simulan sa darating na March 8, 2025 sa Ilagan, Isabela. Saradala sa kaugnay na balita sa naganap na formal na pagpapakilala ng bagong bubong sa Tamaraw, sa Mindoro, Tamaraw, sa sasabak sa 7th season ng MPBL, higit nilang pinalakas ang koponan dahil magiging katuwang ni team owner Mayor Jennifer Cruz na susuporta dito si 1st District Congressman Arnan C. Panaligan.
Sa naganap na formal na pagpapakilala ng bagong bubuo sa Mindoro, Tamaraos na sasabak sa 7th season ng MPPL, higitan nilang pinalakas ang koponan dahil magiging katuwang ni team owner Mayor Jennifer Cruz si 1st District Congressman Arnan C. Panaligan. Patunay dito ang paglagda ng dalawa sa isang Memorandum of Agreement na nagsasaad ng buong suporta ng mambabatas sa koponan. Ayon kay Congressman Panaligan, mahalaga ang pagsali ng Mindoro, Tamaraos sa isang pambansang liga tulad ng MPPL upang mas makilala ang Oriental Mindoro hindi lamang sa larangan ng palakasan kundi pati na rin sa turismo at ekonomiya. Well, maglalagay ang ating probinsya sa mapa sa larangan ng sports, sa national sports, basketball. Ito nyo naman, ang mga pambato ang mga ito, sa height pa lamang, talagang merong malaking potensyal. Kaya ang pangalan ng team ay Mindoro Tamaraos, dala ang pangalan ng Oriental Mindoro. Yung Tamaraw din, it might create awareness tungkol dun sa Tamaraw conservation din. Diba? Kaya lagi natin kinakapit yung Tamaraw sa Mindoro, para ma-associate. So, kaya ko, dalawa ang magiging benepisyo nito, magiging kilala ang ating lalawigan na gumagalaw sa larangan ng sports, particularly sa basketball, sa national level. At pangalawa, yung awareness din sa Tamaraw, as bilang isang endangered species na kailangan ma-preserve. Nagpasalamat naman si Mayor Cruz sa suporta ng mambabatas at nagpahayag na ibibigay ng Mindoro Tamaraos ang kanilang pinakamahusay na laro upang makasulong sa liga. Umaasa naman si Congressman Panaligan na magbibigay inspirasyon rin ang nasabing koponan sa mga kabataang Mindoreño na patuloy na mangarap at magsumikap na isakatuparan ito lalo na sa mundo ng sports kung saan ay marami na ang namayagpag dala ang pangalan ng Oriental Mindoro. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa pagsusulong ng misyon at proyekto na ipinatutupad ng Catholic Bishop Conference of the Philippines ng Morality in Media,
Naglunsad ang Daughters of Mary Immaculate International Holy Child Circle ng isang oratorical contest na niloka ng mga guro at estudyante mula sa 14 na paaralan sa lungsod ng Calapan. Sa pagsusulong ng misyon at proyekto na ipinatutupad ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na Morality in Media, naglunsad ang Daughters of Mary Immaculate International Holy Child Circle ng isang oratorical contest na nilahukan ng mga guro at estudyante mula sa 14 na paaralan sa lungsod ng Calapan. Ginanap ang patimpalak sa St. John Mary Vianney Hall ng Santo Niño Cathedral nakaraang 15 ng Pebrero, araw ng Sabado. Bawat isang kalahok ay kinakitaan ng husay na dala ang buong suporta ng kani-kanilang mga paaralan. Kids, we were open to the concept of good and bad. To do what is good and avoid what is bad is what our parents reminds us. From that, I held with that principle that it can only either be good or bad. Yet that changed, for it is not only my height that grew, my physical physique that changed, but I've grown, changed. And my perspective in life goes on deeper. My 4-year-old self will forever bash the villain in the story. But this 17-year-old now will first ask, why did the villain act that way? What is the reason? Matapos ang patimpalak, 5 mag-aaral ang tumanggap ng sertipiko at cash prizes. Tinangan ng 5th placer ang mag-aaral mula sa Luna Goco Colleges, 4th placer mula sa Vocational High School, 3rd placer ay ang kalahok mula sa OMNHS, 2nd placer ay mula sa Managpin National High School at ang nanguna na mag-aaral at nag-uwi ng cash prize na 10,000 piso ay nagmula naman sa Holy Infant Academy. Salamat naman ang ipinabot ng Daughters of Mary Immaculate International Holy Child Circle sa lahat na nakibahagi sa kanilang proyekto. Isa lamang nito sa mga gawain nila na tumutugon sa higit na pagpapalakas ng buhay Kristiyano at ang paglinang sa talento ng mga kabataang Calapeño. Samantala, alamin natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilyang lungsod ng Calapan. Narito po ang ating Palengke Watch.
Maaari niyo rin po kaming mapanood sa YouTube at tamang Pontifinet Newsline. Bisitahin at ilike rin na aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na sarap na Newsline Stop and Clue para sa araw na ito. Para sa inyong comments, suggestions, mga balita at informasyon na nais mong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.